Basura. Ito ay isang bagay na kailangan ng itapon dahil wala na itong pakinabang at hindi na pwedeng gamitin o ayusin pa. Pero paano kung sa basura mo pala matatagpuan ang kasagutan sa iyong mga problema? Paano kung malaman mong sa basura ay may ginto rin pala? Sabay-sabay nating pakinggan ngayong araw kung ano nga ba ang hatid na swerte ng basura sa buhay ng ating bidang kabarangay. Ano nga ba ang matatagpuan niya ng dahil sa basura? Samahan ninyo ako kabarangay at ating tuklasin kung totoo nga bang may dalang yaman ang basura. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isa pong napakalaking kasiyahan ang pagpili ninyo sa aking kwento. Dahil isa rin po akong masugid ninyong tagapakinig sa inyong Barangay Love Stories. Ako po si Jen, simpleng babae na may malaking pangarap sa buhay. Nakatira po ako sa Bato, Camarines Sur. Bata pa lamang po ako Papa Dudut ay marami na akong mithiin sa buhay. Hindi po kami mayaman pero busog po kami sa pagmamahal at pangarap sa amin ng aming mga magulang. Na kahit gaano kahirap ang buhay, dapat ay hindi mawala sa amin ang aming determinasyon para magtagumpay. Nagsimula po akong magtrabaho sa edad na 17. 6 na buwan po akong naging server sa isang malaking fast food chain pero dahil naabutan ng endo ay hindi na ako nagpatuloy pa. Kaya habang naghihintay na magandang oportunidad ay sumama muna ako sa pinsan ko sa pagtatrabaho sa junk shop. Masaya naman Papa Dudut ngunit talagang mahina ang kita. Ang sabi ko noon ay hindi ko ikakayama ng paglilinis ng bote sa junk shop o kaya naman ay ang pag-iipon ng plastic at i-recycle para gawing pampalambot sa unan. Na-depress ako Papa Dudut dahil yun lang ang kaya kong gawin upang makatulong sa aking mga magulang. Dahil alam kong hindi din po ako makakahanap ng matagalang trabaho dahil hindi naman po ako nakapagkolehiyo. Masakit isipin na doon na lang matatapos ang pangarap ko. Mabilis po kasi akong nawala ng lakas ng loob. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng tatay ko. Anak, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ang bungad ni tatay pagkagising ko. Halika dito anak, maupo ka sa tabi ko at nang sa ganon ay makapagkwentuhan din tayo. Nakangiting pag-anyaya sa akin ni tatay nang makalapit na ako ay agad ko siyang tinanong. Ano ba yun tay at mukhang seryosong seryoso ka yata? Ang sabi ko sa kanya. Napatingin ako sa mukha ni tatay. Pansin ko ang unti-unti nitong pagtanda dahil sa mga animoy mga linya sa kanyang mukha. Anak, gusto kong isa sa inyong magkakapatid ay makapunta sa ibang bansa nang sa ganun ay makatulong kayo sa amin ng nanay ninyo. Hindi tumitingin si tatay sa akin. Malayo ang tinatanaw ng kanyang mga mata. Ako naman ay nakatingin pa rin sa kanya. Mga ilang segundo rin bago niya ipinagpatuloy ang sinasabi niya sa akin. Kahapon ay lumapit sa akin ang kaibigan ng isang recruiter. Sinabi niya na kung gusto mo raw na magpunta sa ibang bansa ay matutulungan ka daw niya. Sa puntong yon ay seryoso nang nakatingin sa akin si tatay. Hindi ko alam ang aking isasagot Papa Dudut. Kaba agad ng naramdaman ko sa mga sinabi ni tatay na mangingibang bansa ako. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong makatulong sa aking mga magulang. Humawak ako sa balikat ni tatay at senyales ng sang-ayon. Sang-ayon na ako ng mangibang bansa. Sige tay, pumapayag na po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin at mga kailangan kong ayusin upang sa lalong madaling panahon ay makaalis na ako? Noon naman ay masayang sabi ko kay tatay. Nakita ko ang kislap sa mga mata nito na tila baga nabuhayan ng pag-asa. Bukas na bukas din anak ay tatanungin ko ang kaibigan kong si Rodel para nang sa ganun ay maayos mo na kaagad ang iyong mga papeles. Tuwang-tuwa nang sabi ni tatay sa akin. Ngiti na lang ang naging tugon ko sa kanya. Agad na rin itong pumasok sa bahay nang sa ganun ay maibalita na yon kay nanay. Masaya ako Papa Dudut dahil unti-unti na rin nagkakaroon ng liwanag ang mga pangarap ko. Hindi yon para sa akin sarili kundi para sa pamilya ko. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa aking damdamin. Makakaya ko nga ba ang mga ito? Tanging ang Panginoon lamang ang kinapitan ko Papa Dudut sa mga panahong nahihirapan ako sa buhay.
Marahil ay nakuha ko din yan kina nanay at tatay dahil yon ang lagi nilang pinapaalala sa amin. Huwag makakalimot sa Diyos. Ilang buwan din akong nag-ayos ng papeles ko at nag-asikaso nang sa ganon ay makapagtrabaho ako ng maayos sa Saipan. Pagkalipas nga ng mahabang paghihintay ay nakaalis na ako ng bansa at nagsimulang mangarap para sa aking pamilya sa Saipan. Bilang waitress at singer sa Mermaid Bar ay halos mga Hapon at may mga mangilan-ngilan ding mga Pinoy ang dumarayo sa Mermaid Bar para magpalipas ng oras at maglibang. Mermaid ang tawag sa mga taga-Saipan sa trabaho ko na ang ibig sabihin ay waitress at karaoke singer. Samantalang Jaguar naman ang tawag sa mga ibang kasama ko na dancer. Masaya naman ang naging trabaho ko doon, Papa Dudut. Hindi ito isang bar na nagbebenta ng aliw, ibang-iba ito sa iniisip ninyo. Katunayan ay sa Mermaid Bar bawal ang makipag-boyfriend nang hindi nila alam. Bawal ka ding ilabas ng mga customer at hindi ka pwedeng bastusin. Alam din nila ang oras ng pagpasok at oras ng paglabas mo sa trabaho. Kailangang makauwi ka agad sa quarters. Magkaganon pa man, Papa Dudut, ay hindi mo pa rin maiwasang ma-homesick at malungkot dahil iba pa rin talaga ang pakiramdam ng nasa Pilipinas. Sa tuwing nawawala na ako ng lakas ng loob dahil sa pagod sa aking pagtatrabaho ay iniisip ko na lamang ang mga taong umaasa sa akin sa Pangasinan. Kaya kahit papaano ay lumalakas ang loob ko. Isang gabi ay naisipan kong tumawag kina nanay. Madaling araw na noon sa Pilipinas nang tumawag ako. Hello Nay, kumusta na kayo dyan? Masayang sabi ko kay nanay nang sagutin niya ang tawag ko. Narinig ko ang mahinang hikab ni nanay at mukhang nagising ko ata sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. O anak, napatawag ka. May problema ka ba dyan? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Bigla ko tuloy nagunita ang itsura ni nanay sa tuwing siya ay nag-aalala. Bahagya akong napangiti dahil imbes na malungkot ay matatawa ka na lang sa pag-aalala nito kasabay ng paglaki ng butas ng kanyang ilong, ang malalim nitong paghinga at sasabihing, "Ay naku anak, ano na naman yung nagawa mo?" Ang malambing na sabi ni nanay sa akin, "Nay naman, problema talaga kaagad. Hindi ba pwedeng tumawag ako kasi namimiss ko na kayo?" Ang sabi ko sa kanya nang sa ganon ay hindi na ito mag-alala pa. "Okay lang kami anak, ikaw dyan, kumusta ka na?" Tanong naman ito na parang nabunutan ng tinig sa pangamba kung ano ang dahilan ng aking biglaang pagtawag. "Okay naman ako dito Nay, may mga kaibigan na rin ako dito at sa susunod na linggo ay makapagpapadala na ulit ako. Masayang balita ko kay nanay. Buti naman anak kung ganoon, basta ingat ka lagi ha at yung mga paalala ko sa'yo, wag na wag mong kakalimutan magdasal anak ha dahil yan ang pinakamabisang proteksyon mo sa lahat ng masama." Muling paalala sa akin ni nanay. "Ikamusta nyo na lamang po ako kay tatay dyan ha?" Ang sabi ko kay nanay at binabana niya ang telepono. Akala ko'y magiging masaya ako pero lalo lang ata ako nalungkot dahil namiss ko sila lalo. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kumbaga ay wala na itong atrasan at sayang naman ang pagbibigay sa akin ni tatay ng ipon niya sa pagtatrabaho sa junk shop nang sa ganoon ay makapunta ako dito ng Saipan. Kaya naman muli kong pinaalala sa aking sarili na kailangan kong kayanin para sa aking pamilya. Maayos naman ang unang taon ko sa Saipan, Papa Dudut. Matatapos na sana ang kontrata ko at kailangan ko nang maghanap ng iba pang trabaho, ngunit isang magandang balita ang sumalubong sa akin pagpasok ko ng trabaho. Bago ako lumabas ng apartment, Papa Dudut, ay nagdasal muna ako gaya ng laging bilin sa akin ni nanay. At pagkatapos ay muli akong tumingin at sinulyapan ang aking mukha sa salamin at sinabing, "Kaya mo yan Jen," with matching beautiful eyes pa. Malapit lang ang Mermaid Bar sa apartment namin, bandang alas 8 na yon ng umaga nang makaalis ako. Habang naglalakad ako ay may ilang magkapares ata ang nakasalubong ko at napangiti na lamang ako. At dinedma ang mga magka-holding hands na nakakasabay ko o nadadaanan ko. Alam ko kasing hindi yan ang priority ko sa ngayon at dapat ay unahin ko ang aking pamilya. Pagkarating ko sa Mermaid Bar ay sumalubong kaagad ang aming manager o mas kilala sa tawag na Mama Sang. Yan ang tawag namin dito sa kanya. Nakangiti ito at sinabing, "Jen, I have good news for you."
Nakangiti lang ako sa kanya sa bawat pagbigkas niya ng mga salita. Because of your hard work, you have another year to work with us here in Mermaid Bar. Ang sabi ni Mama Sang sa akin. Hindi ko may paliwanag ang tuwa na hatid ng magandang balita na yon. Dahil sa sobrang galak ay napayakap ako sa kanya. Thank you very much Mama Sang. I promise that I will continue to work hard for you. Ang sabi ko sa kanya. Naisip ko kagad sila nanay at tatay at siguradong matutuwa yon dahil makakapag-ipon pa kami at makapagpapagawa na ako ng bahay dahil hindi din sapat ang kinikita ni tatay sa pangangalakal ng basura. At nagpatuloy ang aking buhay sa Saipan. Hindi na rin ako nagpadala sa lungkot Papa Dudut, lalo na nang naging kaklose ko si Lisa. Isa sa mga kasamahan ko sa bar at madalas kong makakwentuhan at kasabay kumain kaya naman nakuha niya kaagad ang loob ko. Isang gabi habang nagkwekwentuhan kami ni Lisa ay natanong nito kung may boyfriend daw ba akong naiwan sa Pilipinas. Mabilis ko itong nasagot ng, ay wala ating, single at saka may pamilya pa ako na kailangan kong suportahan. Seryoso kong sagot sa kanya. Nakaupo kami sa malambot na kama habang nagkwekwentuhan. Kinuha niya yung unan at saka hinampas sa aking tagiliran. Che, imposible sa ganda mong yan. Balinkinita ng katawan at maganda ang kutis. Aba wala ba talagang nanliligaw sa'yo doon? Muling pag-uusisa nito. Meron namang mga nanligaw pero wala talaga kasi eh. Hindi muna yun ang iniisip ko. Sabay ngiti ko na lamang dito. Paano kapag may nakilala ka dito? Anong gagawin mo? Uunahin mo pa rin ba yung trabaho mo? Muling tanong nito sa akin. Sa totoo lang yan Papa Dudut ay hindi ko alam kung ano nga ba ang isasagot ko. Pero sa puso ko ay alam ko kung ano ang dapat ko munang unahin sa ngayon at yon ay ang aking pamilya. Ang buhay talaga ay punong-puno ng sorpresa. Gugulatin ka na lang nito sa panahong hindi mo inaasahan. Isang ordinaryong araw yon sa bar, trabaho dito, serve doon, ganon ang daily routine ko sa bar. Nasa labas ako noon at nagtatawag ng mga customer. Konbanwa, come and dine here at the Mermaid Bar. Ungad ko sa mga taong dumaraan. Halos 20 minutos na rin akong nagtatawag ng customer sa labas hanggang sa napansin kong marami na rin ang pumapasok. At isa na rito ay si Limuel. Matangkad, singkit at matangos ang ilong. Napukaw niya ang aking pansin nang nagtama ang aming mga mata. Saktong papasok na rin siya noon sa bar. Mga ilang segundo ring nagtagal ang pagtitig niya sa akin. Inayos ko ang kwelyo ng suot kong damit. Grabe yung titig niya sa akin Papa Dudut at hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot. Pero dahil sa gwapo naman ito ay nakaramdam ako ng kilig. Maya-maya pa ay umupo na ito sa bandang sulok ng bar. Tiningnan ko kung may kasama siyang iba ngunit napansin kong mag-isa lang talaga siya. Hindi pa rin nawala ang pagtitig sa akin ni Lemuel na hanggang pagtapa ko ng entablado para kumanta ay patuloy na nakasentro sa akin ang kanyang mga mata. Kaya naman na-conscious ako ng bigla. Pagkatapos kong kumanta ng isang Japanese song na nirequest ng isang customer, umupo muna ako sa isang bakanting pwesto sa bar. Nakita ko si Mama Sang na papalapit sa akin. Jen, someone is asking a favor. If you could give him our best drink. Ang sabi sa akin ni Mama Sang. Nagtaka ako kung sino yon pero dahil sa alam ko namang hindi naman ako ipapasubo ni Mama Sang ay pumayag naman ako. Kinuha ko sa bartender ang best drink namin dito sa Mermaid Bar. Pagkatapos ay nilapitan ko kaagad si Mama Sang para tanungin kung sino nga ba ang naghahanap sa akin. Busy siyang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya noon. Mama Sang, excuse me, where's the guy you asked me to serve? Magalang kong sabi sa kanya nang nakangiti. Oh Jen, darling, he is already waiting for you. Over there. Ang sabi nito. Tumayo ng bahagya si Mama Sang nang sa ganoon ay hindi siya magkamali sa lalaking ituturo niya. There you go, the guy who is wearing a blue collar shirt. Pagsasalaysay nito. Laking gulat ko nang makita ko ang tinuturo niya Papa Dudut. Siya ang lalaking kanina pang nakatitig sa akin. Si Lemuel at habang dahan-dahan ako naglalakad patungo sa kanya ay palakas naman ang palakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan Papa Dudut pero hindi ko naman may pagkakaila na excited na akong makilala siya.
Nagulat ako Papa Dudut dahil eto ay nakangiti na kaagad sa akin. Ang gwapo pala niya sa malapitan. Bulong ko na lang sa aking sarili nang makita kong malapit na ako sa kanya. "Konbanwa sir, here is our special wine for you." Sa totoo lang ay halos hindi ko na maibuka ang bunganga ko sa kung ano nga ba ang dapat kong sabihin. Basta ngumiti na lamang ako at dahan-dahan kong ibinuhos ang wine sa iniinuman niya. Wala itong imik noong una pero nang akma na akong aalis ay bigla itong nagsalita. "Can you please stay for a while?" Sa tabas ng pananalita niya Papa Dudut ay mukhang Hapon talaga ang lahi niya. Hindi ko yon maipagkakaila at kitang-kita ko rin sa itsura niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko Papa Dudut pero hindi ako nagpahalatang natetense ako. "Of course sir. So do you like the ambience here? How do you find our place? Is it nice?" Sunod-sunod na tanong ko dito. Kahit sarili ko ay hindi ko na rin maintindihan eh. Hirap ako sa pag-i-Ingles kaya pili lang ang pagsasalita ko. Marunong ako magsalita ng Tagalog. Biglang bumulalas ang kanyang bibig at napatawa ako ng malakas Papa Dudut. At parang nawala ang kaba ko. Eto talagang si Sir marunong naman palang mag-Tagalog. Pinahirapan mo pa akong mag-English. Bulong ko sa aking sarili. "I'm sorry. What did you say?" Tanong nito na nagtataka kung ano nga ba ang kanina ko pang binubulong sa aking sarili. Lumiit lalo ang singkit niyang mga mata. "Nothing sir. What I'm telling you is hope you are enjoying the drink." Pa-cute na sabi ko dito. "You can talk to me in Filipino. I can understand it." Ang sabi nito na mukhang nakahalata ata sa hirap na pagsasalita ko ng English. Ngumiti ako at ngumiti rin siya. "Who teach you to speak Filipino?" Tanong ko na nahihirapan pa sa Ingles. "I am half Filipino and half Japanese. Pero lumaki talaga ako sa Pinas kasama ng lola ko sa Iloilo. Lumipat lang kami dito ng 5 taon na rin ang nakakalipas." Sagot niya. Naisip ko na marahil ay mabait ito dahil marunong siyang makiusap sa mga hindi niya ka-level ng pamumuhay. "Paano ka napunta rito sa Saipan?" Tanong niya. Gulat na gulat ako sa mga titig niyang talagang nakakatunaw Papa Dudut. Pero napangiti na lamang ako dahil at least hindi na ako mahihirapang mag-Ingles. Kanina pa kasing dumudugo ang ilong ko sa kaka-English. "My father helped me. Yung naipon niya na pera sa junk shop na pinagtrabahuhan niya, ibinigay niya sa akin para makapagtrabaho ako dito." Ang sabi ko sa kanya. "Good for you. Maybe your father is really kind." Ang sabi niya sa akin. Napansin kong pinapahaba na lang nito ang usapan para magtagal ako doon. Hindi naman sa pagiging filingera pero ramdam ko yon. Sa bagay marami namang nakapagsasabi na maganda raw ako at mukhang Haponesa dahil medyo singkit ang mga mata ko at may kaputian din ako. Medyo kinulang lang sa tangkad pero cute naman daw ako. Sir, I need to go. But before that, can I ask you something?" Tanong ko sa kanya. Muli itong tumingin sa akin at nagsalita. "What is that?" Tanong nito. "What is your name?" Hindi ko alam kung may mali ba akong nasabi dahil tumawa ito. "Oh, I'm sorry. Kanina pa pala tayong nagkwekwentuhan. Hindi ko nasabi ang pangalan ko." Tumayo siya at inabot ang kamay niya sa akin. "By the way, I am Limuel but you can call me Tim. That's my nickname." Sabay ngiti niya sa akin. Inilahad ko din ang aking mga kamay Papa Dudut at nagpakilala din sa kanya. "I am Janina but you can call me Jen." Nagdampi ang aming mga palad sa pagkakataong yon at ewan ko ba Papa Dudut. Pero isang napakalakas na kuryente ang naramdaman ko sa mga oras na yon. "I hope I can see you again Jen. It's nice to meet you." Pahabol nitong sabi. Nginitian ko lamang ito at ginantihan naman niya ako ng nakakakilig na ngiti. Hanggang sa pagtulog ay hindi mawaglit sa aking isipan si Tim at umaasa ako na hindi yun ang huli naming pagkikita. Ano ba itong nararamdaman ko Papa Dudut? Posible nga kaya na umiibig na ako. Bawat araw at gabi Papa Dudut ay pinuno ni Tim ng saya. Niisip ko na lang na marahil ay ibinigay siya ng Diyos upang may mag-alaga naman sa sarili ko at nang sa ganon ay kahit papaano ay mapawi ang pangungulila ko sa aking pamilya. Ipinakita niya sa akin kung gaano kaganda ang buhay at pinaramdam niya sa akin kung paano dapat pahalagahan ang isang babae. Pinupuntahan niya din ako lagi sa trabaho ko Papa Dudut na bilang isang babae ay nakakakilig naman talaga.
Isang gabi habang ako ay nasa bar ay hindi ako magkanda o gaga kung bakit wala pa rin si Tim at nasanay kasi akong nandyan siya lagi. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabi ko sa sarili ko na pare-pareho talaga ang mga lalaki. Sa una lang lagi magaling. Babalik na lang sana ako sa kusina noon nang may isang kumalabit sa akin. Hi Ligaya. Nakangiti siya. Yung ngiting halos mawala na ang kanyang mga mata at hindi ko mapigilang mapangiti na rin. Nang paglingon ko ay makita ko siya. Walang iba kundi si Tim, mga kapuso. Ligaya? Bakit mo ako tinawag na Ligaya? Tanong ko dito. Dahil sa totoo lang ay yun lang ang unang araw na tinawag niya ako ng ganon. Tumawa ito yung sobrang cute na tawa pero sobrang nakakawiling pakinggan. Ligaya because you always makes me happy. Sabay ngiti ulit. Nakakahumaling ng ngiti. Kung tutuusin ay napakasimple lamang ng kanyang tugon pero naramdaman ko ang sinseridad nito kaya naman sobrang nakakakilig papadudot. Pinisil niya ang aking mga pisngi at saka ko lang naalala na nakatitig pala ako sa kanya. Bigla tuloy akong namula. Ano ba to papadudot at mukhang umiibig na yata talaga ako. Bakit ka tumitingin sa akin ng ganyan Ligaya? Muli nitong tanong at ako naman ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong isagot. Yung hindi siya makakahalata na kinikilig din ako. Nothing, I'm just happy. Masaya lang ako kasi magkaibigan na tayo. Ang sabi ko sa kanya. Sobrang lakas ng pintig ng dibdib ko papadudot. Hindi ko nga alam kung tama ba yung sinagot ko sa kanya. Hay naku Ligaya. Kahit kailan hindi ka marunong magtago ng feelings mo. Ang sabi ko sa aking sarili. Kaibigan? Friends? But we can be more than friends. In fact, I love you. I've fallen in love with you. From the very first time I saw you, I knew you were the one. I want to be with you every day of my life. Seryoso si Tim noon habang hawak niya ang aking mga kamay. At kahit na anong ingay sa bar noon papadudot ay rinig na rinig ko pa rin ang lakas ng pintig ng aking puso. But Tim, hindi tayo pareho. You are rich and I am not. Mahihirapan ka lang kapag naging tayo. Ang sabi ko sa kanya na may malungkot na boses. Pero mas lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak niya sa aking kamay. No, I love you and I will prove to you that we are not different. Ang sabi ni Tim na noon ay biglang yumakap sa akin. Masarap sa feeling papadudot na malaman na may nagmamahal sa iyo ng ganon. Magkaiba man kami ni Tim ay hindi yun naging hadlang para mahalin niya ako. Pero kakayanin kaya namin. Mapapanindigan kaya namin papadudot na sa bandang huli ang isa't isa pa rin ang pipiliin namin na mahalin. 8 buwan na nagpabalik-balik si Tim sa Saipan at kahit na natapos na ang kanyang bakasyon doon at sa tuwing babalik siya ng bar ay para muli kaming dalawin doon ay mayroon siyang dalang umiyagi o pasalubong. Gaya ng tsokolate o CD ng mga kantang OPM na nakatranslate naman sa Japanese. Pagkatapos nga ng 8 buwan papadudot na kanyang panliligaw ay sinagot ko naman siya ng matamis na oo. Tuwing gabi ay tinatawagan niya ako para tanungin kung kumusta na ba ako, kung kumain na ba ako. At kahit kailan papadudot ay hindi niya nakalimutang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ang sunod na balik niya sa Saipan ay kinausap niya si Mama Sang kung pwede raw ba akong mag-leave kahit na 1 araw lamang. Agad naman itong pumayag sa kagustuhan ni Tim at sa totoo lang ay blanko pa rin ang pag-iisip ko noon papadudot kung ano nga ba ang pinaplano niya. Isang gabi ay matutulog na sana ako nang tumawag siya. Hi Ligaya ko. Masaya ang tinig nito na nakangiti. Masaya ka ha? Ang sabi ko sa kanya. From the day I met you, I've never been this happy. Ang sabi nito. Ako naman, eto sa telepono ay kilig na kilig pa rin. Okay, maikling tugon ko para hindi naman mahalata ang sobrang kakiligan ko. Just okay? Ang sabi nito na nakahalata at ang kinikilig ako. Mahal kita, sagot ko sa kanya. Ay shiteru Ligaya, mas mahal na mahal din kita. Ganti nito sa akin. Hindi ko talaga may paliwanag ang sayang na idulot sa akin ni Tim papadudot. Basta ang alam ko ay kaya namin ang lahat basta magkasama kami. Be ready tomorrow, okay?
Ang sabi nito na may tinig ng pagkasabik. Hindi ko alam kung ano nga ba ang tinutukoy nito tapos ay bigla ko na lamang naalala na naka-leave pala ako bukas. Ano bang meron bukas? Tanong ko sa kanya. Ligaya, you will meet my parents. They are here in Saipan. Ang sabi ni Tim sa akin. Gulat na gulat ako Papa Dudut at kinakabahan din ako dahil baka hindi ako matanggap ng kanyang mga magulang. Dahil na rin sa magkaibang estado ng aming buhay. Okay, ang tanging salitang naisagot ko kay Tim. See you tomorrow, ang sabi ko sa kanya. I love you Ligaya, ang sabi nito sa akin. Mahal din kita, tugon ko. Marahil ay yun na lamang ang bagay na pinanghawakan ko, ang pagmamahala namin. Ang malaking tanong sa aking isipan ay kung matatanggap kaya ako ng kanyang mga magulang, hindi kaya magiging hadlang ang pagkakaiba namin na siya ay langit samantalang ako naman ay lupa. Ngunit kailangan kong lakasan ang loob ko Papa Dudut dahil alam kong dito nakasalalay ang pagpapatuloy ng aming pagmamahalan. Ang sabi nila pagmahal mo ay ipaglalaban mo, kaya ginawa ko ang lahat ng paghahanda para sa araw na yon. Sinundo ako ni Tim at pagkatapos ay pumunta na rin kami sa condominium na tinutuluyan pansamantala ng kanyang mga magulang. Ilang hakbang na lamang Papa Dudut ay makikilala ko na ang magulang ng lalaking mahal ko. Nang mapansin ni Tim ang pagiging balisa ko ay hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa akin. Just be yourself and I know they will love you, ang sabi nito. Pagpapatibay niya ng aking damdamin. Hindi na ako sumagot pa at nag-focus na lamang ako kung ano nga ba ang una kong dapat na sabihin or ano nga ba ang dapat kong gawin na pakikipag-usap ko sa kanila. Muli kong inalala ang sabi ni Tim sa akin na just be yourself. Nang magbukas na ang pintuan ay nakita ko kaagad ang mama at papa ni Tim at halatang mayaman dahil sa ganda ng postura ng mga ito. Ohayo gozaimasu, ang sabi ko sa kanila na ang ibig sabihin ay good morning. Good morning, sagot naman ng mama niya samantalang ang papa nito ay walang imik at animoy inoobserbahan ng bawat galaw ko. Bahagya akong tumingin kay Tim at binigyan niya ako ng ngiti na tila baga nagsasabi na kasama ko lang siya at hindi niya ako iiwanan. Mabait naman ang mama niya na siyang todo interview at entertain sa akin na napag-alaman ko din na mahilig sa pagkaing Pinoy dahil ang lola daw ng nanay niya ay isang Pilipina din na nakabase sa Cebu. Kaya magaling itong magtagalog. Habang kumakain ay nagsimulang magtanong ang papa ni Tim. Marunong itong mag-Ingles dahil sa business nito na may nagiging kasosyo siyang mga Amerikano. So what is your exact place in the Philippines? Ang tanong nito sa akin. From Camarines Sur sir. Sagot ko at pagkatapos nitong lumagok ng tubig ay muli itong nagtanong. So what is the business of your family in the Philippines? Mukhang seryosong seryoso ito kaya mas lalo akong kinabahan. My mother has a small store in our province while my father collects newspaper, bottles and sell it in the junk shop. Mukhang hindi ata nito naintindihan ng junk shop kaya lumingon ito sa kanyang asawa at tinanong kung ano ito. Maya-maya pa ay bumulong ang asawa niya sa papa nito at hindi ko alam kung bakit parang nag-iba ang mood nito. Napailing ang papa ni Tim sa kanya at bigla na lamang itong nag-excuse at tumayo sa kanyang kinakaupuan. Doon pa lamang ay alam ko na kaagad na hindi ako tanggap dahil sa parte ng buhay namin ang pagiging mangangalakal ng basura. At kahit ako ay hindi ko alam ang katotohanan, ang maliwanag sa akin ngayon ay hindi niya ako gusto para sa anak niya na si Tim. Ayoko mang isipin baka nga ito ang maging hadlang sa aming pagmamahalan. Bata pa lamang ako Papa Dudut ay tinuruan ako ni Papa na pwedeng pakinabangan ang basura. Na hindi lamang ito basta-basta itatapon. Ang una kong natutunan noon ay kung paano gumawa ng flower vase sa pamamagitan ng dyaryo. Naalala ko pa noon nang makita yon ng teacher ko ay nagpa-project pa siya sa akin. Kaya naging exempted ako sa pagiging cleaner sa classroom namin noon. Tuwa akong umuwi ng bahay para ibalita yon kay Papa. Tay, grabe, tuwang-tuwa yung teacher ko dahil doon sa flower vase na tinuro mo sa akin. Ang sabi ko kay tatay na noon ay nakita ko nag-aayos ng mga nakalakal niya na isinakay niya sa may padyak. Mabuti naman kung ganun anak. Kaya eto ang tatandaan mo anak ha. Wag na wag mong ikakahiya ang pinagkukunan natin ng hanap buhay.
Ang pagiging mangangalakal ay isang marangal na trabaho, anak. Ang sabi nito sa akin at tumingin ako dito at niyakap ko siya. Tay, hayaan ninyo, balang araw magkakaroon ako ng sariling junk shop. Palalaguin ko yun at nang sa ganun ay makinabang din ng ibang tao, ang masayang sabi ko dito. Ngumiti ito sa akin at batid ko ang pagsang-ayon nito sa aking sinabi. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Papa Dudut, ay maraming humahanga sa maaaring magawa ng basura. Dahil minsan ay tampulan din ako ng tukso na madalas na ibuli sa pamamagitan ng pagtawag sa akin ng basurera. Ibit-balikat na lamang ako kasi alam ko na marangal kung anuman ang mayroong kaming trabaho at lalong-lalo na hindi kami tumatapak sa ibang tao para lamang umasenso. Kaya hanggang paglaki ko ay daladala ko ang lahat ng natutunan ko sa aking ama. Alam ko na hindi ko na ulit mararamdaman yon, ang malait dahil sa pagiging isang mangangalakal, pero para bagang muling bumalik lahat sa akin ng sakit. Nang sa mismong pamilya ng taong mahal ko ay hindi nila ako matanggap dahil sa pagiging ganoong estado ng aming pamumuhay. Hindi nila ako gusto, hindi ba? Tanong ko kay Tim noon nang ihatid niya ako pauwi. Tahimik ito at kanina pang walang imik. Ano? Sabihin mo sa akin dahil ba sa mayamang kayo at ganito lamang kami? Ang iniisip nila ay baka hututan lang kita ng pera? Ang paglakas ng boses ko. Tinitigan niya ako na tila baga binabasa kung ano nga ba ang susunod na sasabihin ko. Mahal kita at yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang sabi nito sa akin. Lahat ng aking agam-agam ay nawala na parang bula at naniwala ako na totoong mahal niya ako at kaya niya akong ipaglaban. Inalikan niya ako sa aking noo at niyakap ako ng mahigpit at dahil doon, Papa Dudut, para bagang kaya ko nang sumugal para sa pag-ibig. Ang pag-ibig na akala ko ay matatag ay hindi naman pala. Nang matapos ang aking kontrata sa Saipan ay agad na akong bumalik ng Pilipinas para ayusin ang mga papeles sa kasal namin ni Tim. Tama kayo, Papa Dudut. Umuwi ako sa aming probinsya, si Tim, at upang mamanhikan. Hindi siya napigilan ng kanyang mga magulang para gawin yon at kahit na malinaw na tutol sila sa amin. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mong yan? Ang sabi ng tatay sa akin isang gabi habang nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga at nakatingin sa langit. Desisyon sa pagpapakasal, tay? Ang tanong ko naman dito. Hindi, anak. Sigurado ka bang kakayanin nyo? Ang tanong nito sa akin. Napaisip ako ng ilang segundo pagkatapos ay sumagot ako. Tay, mahal ko si Tim. Mahal na mahal ko siya at wala akong ibang mahihiling pa kundi ang makasal sa kanya. Ang tugon ko kay tatay at narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Ayoko lang masaktan ka, anak. Ang sabi nito at batid ko sa kanyang tinig ang kanyang pag-aalala sa maaaring mangyari. Ramdam ni tatay ang kagustuhan kong makasal kay Tim pero alam din niya na natatakot ako sa mga bagay na pwedeng pumagitna sa aming pagsasama. Maaayos din ang lahat, tay. Huwag po kayong mag-alala. Ang sabi ko naman dito. Isang linggo ding namalagi sa Pilipinas si Tim, Papa Dudut, para makilala ang aking pamilya at naging maayos naman ang pagtanggap nila dito. Yun nga lang, may mga naririnig din ako na mga kesyo, ambisyosa raw ako, mataas daw ang pangarap ko, at pumatol daw ako sa isang hapon at masakit, pero alam ko sa puso ko na mali sila at hindi yon ang dahilan kung bakit ko gustong magpakasal kay Tim. Makalipas nga ng isang linggo ay lumipad na muli si Tim pabalik ng Japan at kahit na milyon-milyon ang distansyang pagitan naming dalawa, alam ko kung gaano niya ako kamahal. Bago matulog at pagising ko ay boses niya ang bumubungad sa akin. Napakasarap ng feeling ng ganon, Papa Dudut. Kaya naman pilit kong ipinaglalaban ang aming relasyon. Ngunit ang isang relasyong akala ko ay wala ng katapusan ay nawasak dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang tawag ang nakasira sa lahat. Ilang beses na tumunog ang aking cellphone at noong nakita kong unknown number at mukhang ibang bansa ito ay dali-dali ko itong sinagot. Hello po? Ang bungad ko pagkahawak ng aking cellphone. Is this Ligaya? Tanong ng isang lalaki mukhang pamilyar ang boses. Yes, speaking. Ang maikling tugon ko. Janina, this is the father of Tim. I just want to let you know that Tim got in a car accident. I'm sorry. Ang sabi nito sa akin na walang preno.
Hindi ko alam kung ano nga ba ang isasagot ko sa kanya dahil sa sobrang gulat ko ay halos manginig na ako sa pagkabigla. Janina, are you still there? I said my son passed away and it's over. Bye. Sabay baba ng telepono. Hindi ko maintindihan kung ano nga ba ang pangyayaring yon. Isa lamang bang itong bangungot? Anak, anong nangyari? Ang tanong sa akin ng aking ama nang makita niyang nakaupo ako sa sahig at umiiyak. Hindi ko kaagad nasagot ng matino si tatay dahil lutang ang aking isipan, pero nang makita ko sa kanyang mukha ang pag-aalala ay sumagot na ako. Tay? Tay, wala na raw po si Tim? Na-aksidente daw po ito at namatay. Ang mangiyak-ngiyak na kwento ko dito. Ha? Paano nangyari yun? Ang tanong naman ni tatay. Tumawag ang papa niya para sabihin na yun ang nangyari at hindi na raw matutuloy ang kasal namin. Ang sagot ko dito. Napakunot noo si tatay at nakita kong nagpang-abot ang kanyang 2 kilay. Anak, totoo bang sinasabi nila? Sigurado ka ba? Sunod-sunod na tanong nito. Noong una hindi ko alam kung ano nga ba ang gustong iparating ni tatay. Gaano mo ba kakilala si Tim, anak? Dapat hindi ka basta-basta nagpapaniwala sa iba. Ang tanging paniniwalaan mo lamang ay ang nilalaman ng puso mo. Ang paliwanag na sabi ni tatay. Dahan-dahan siya sa paghahaplos ng aking likuran nang sa ganon ay mahimasmasan ako. At kahit halos hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari ay pinili kong pakinggan si tatay at ang dinidikta ng aking puso. Sana nga ay hindi totoo na wala na si Tim. Sana nga ay okay siya at maaari pa naming maituloy ang aming pinapangarap na buhay na magkasama. Kailangan kong malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari. Kailangang lumabas ang katotohanan at maghihintay ako gaano man katagal. Ang halos 3 buwan na paghihintay ay napalitan ng pagkainip. Wala na akong ibang inisip kundi si Tim, Papa Dudut, at alam kong napapabayaan ko na ang tungkulin ko bilang isang anak na dapat tulungan ng aking mga magulang. Sa totoo lamang, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip kung ano nga ba talaga ang totoo. Hanggang sa nakapag-decide na akong tawagang muli ang cellphone ni Tim. Makailang beses ko nang ginawa yon, pero ngayon ay susubukan kong muli at sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nag-ring ang kanyang cellphone. Nga 4 na beses din itong tumunog bago may isang babaeng sumagot. Hello? Ang sabi nito sa akin. May mga ibang salita pa siyang hindi ko maintindihan dahil sa salitang Hapon ang ginamit niya dito. Medyo mabilis ang kanyang pagkakabigkas kaya hindi ko kaagad maintindihan. Gumamit ako ng Ingles nang sa ganon ay malaman niyang hindi ako isang Hapon. May I speak to Tim? Ang sabi ko dito. Bahagyang nanahimik ang kabilang linya nang maya-maya pa ay nagsalita itong muli. May I know who is on the line? Ang tanong nito. This is Janina. Can I speak to Tim? Ang sagot ko naman. Narinig ko ang pagtawag nito kay Tim. Honey, someone wants to talk to you. Malambing at malinaw ang pagkakasabi ng babaeng yon. Honey? Ibig sabihin ay hindi totoo ang lahat ng sinasabi ng tatay niya na nagsisinungaling lamang siya sa akin. Who's that? Ang sabi naman ng lalaki sa kabilang linya. Janina. Maikling sagot ng babae. You just dropped the phone. I don't know her. Sabay bagsak nga ng babae ng telepono. Ang sakit-sakit, Papa Dudut, at parang pinipigay yung puso ko. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyari. Niloko lang pala nila ako na namatay na siya at ganun na nga lang niya itinapon ang lahat sa amin. Napakatanga ko, Papa Dudut. Umasa akong ipaglalaban niya pa rin ako sa kabila ng lahat pero mali pala ako. Ang pinapangarap kong buhay kasama siya ay parang isang bulang naglaho na lamang ng bigla. Sobra ang pighati ko at sa lahat ng kalungkutan si tatay ang naging kasangga ko. Natatag niya ang loob ko at tinuruan niya akong maging matapang. Hindi ko alam ang gagawin ko, tay, kung wala ka sa tabi ko. Ang sabi ko sa kanya nang minsan tinulungan ko siyang maglinis ng mga bote na nabili niya sa mga bahay-bahay. Huminto ito saglit sa pagpupunas ng bote at tumingin sa akin. Anak, lahat ng bagay may dahilan kung bakit nangyayari. Siguro ay hindi kayo para sa isa't isa ni Tim. At nakakasiguro ako, anak, na may taong masandang mahalin ka ng higit pa sa sarili niya. Yan ang lagi mong tatandaan.
Ang paalala ni tatay sa akin sabay ngiti nito. Opo tay, tatandaan ko po yan. Ang mahalaga ay magkasama po tayo nila nanay. Pangako tay na magsisikap po ako para umunlad ang ating pamumuhay. Ang sabi ko naman sa kanya. Anak, wag mo kaming isipin ng nanay mo. Kaya namin ang aming sarili. Ang mahalaga para sa amin ay maabot mo ang iyong gustong gawin sa buhay. At kapag masaya ka na anak, masaya na rin kami. Ang sabi nitong muli sa akin. Dahil kay tatay ay nabuhayan ako ng loob, Papa Dudut. Alam kong hindi magiging madali ang kalimutan ng isang taong naging mahalagang parte ng buhay mo pero sadyang may mga bagay lang talaga na hindi nakalaan para sa'yo. Akala ko pagkatapos ng lahat ng yon ay kakayanin ko na ang lahat ng pagsubok ngunit hindi pa pala, Papa Dudut. Wala kaming kaalam-alam na may malubha palang sakit si tatay. Dahil wala kaming pera ay hindi namin naagapan ang akala naming simpleng ubo lamang. Yun pala ay sakit na sa baga. Ginawa ko ang lahat para lamang madugtungan ang buhay ni tatay. Nangalakal din ako, Papa Dudut, at gumawa ng mga palamuti sa bahay mula sa basura at naglako ako kasabay ng pangungulekta ng mga bote. Hindi ko ininda ang tirik na araw. Wala akong pakialam, ang mahalaga sa akin ay makasama ko pa ng matagal ang aking ama. Pagdating ko ng bahay ay narinig ko ang pag-iyak ni nanay. Kinakabahan ako, Papa Dudut, at dala ko ang gamot ni tatay noon at ang paborito niyang sinapot. Pritong saging na nilagyan ng harina. Nay, bakit po? Ang malakas na sabi ko nang makarating na ako sa pintuan ng aming bahay. Halos ayaw umabante ng mga paa ko. Takot ako noon, Papa Dudut, kung ano ang makikita ko. Anak, hinahanap ka ng tatay mo. Ang tawag sa akin ni nanay nang marinig niya ang boses ko. Kaya dali-dali na akong humakbang at nagtungo sa kwarto. At doon ko na nakita ang aking ama, Papa Dudut. Nahinang-hinana at napahagulhol na lamang ako noon, Papa Dudut, habang napaluhod ako sa kanya. Tay, anong nangyari sa inyo? Umalis lang ako ng saglit para bilhan kayo nito oh. Ang sabi ko habang itinataas ang aking kamay na hawak ang dalang sinapot na para sa kanya. Ngumiti lamang ito at pilit na inabot ang aking mukha para nang sa ganon ay mahawakan niya ito. Anak, wag na wag kang susuko ha. Alagaan mo ang nanay mo. Ikaw na muna ang bahala sa lahat, anak. Ang sabi nito sa akin na halos nagpaluha sa aming dalawa ni nanay. Tay, ano ba naman yung sinasabi mo? Magkakaroon pa tayo ng junk shop yung sariling sa atin tapos palalaguin natin yun, tay. Kaya magpalakas po kayo. Ang sagot ko naman sa kanya. Inaplos niya ang mukha ko na tila pinupunasan ng mga luhang patuloy na umaago sa aking mga mata. Ngumiti ito at maya-maya ay nawala na ng malay. Ang akala ko ay masakit na ang maiwan ng taong mahal mo. Pero wala na palang masasakit pa kapag ikaw ay nawala ng isang ama. Hindi lang siya naging tatay para sa akin, Papa Dudut, dahil siya din ang tumayo bilang matalikong kaibigan. Ngayong wala na si tatay ay hindi ko alam kung paano ako magsisimula at kung paano ako muling babangon. Halos isang buwan, Papa Dudut, na nawala na ako ng gana para ipagpatuloy ang pangangalakal dahil si tatay ang lagi kong naaalala. Hanggang sa dalawin niya ako sa isang panaginip. Kasama ko daw siya nagbabahay-bahay at nangongolekta ng mga dyaryo at bote para ibenta ng mas malaki sa junk shop. Ang sabi nito sa akin ay wag na wag daw akong susuko sa aking mga pangarap. At yon ang gumising sa akin, Papa Dudut, na nariyan pa si nanay at ang dalawa kong kapatid. Marahil ay paraan yun ni tatay para palakasin ang loob ko. Kaya naman pinilit ko ang muling bumangon. Alam kong hindi magiging madali lalo na at nawala na ako ng isang kaagapay. Pero magkaganon pa man, ay alam kong kaya ko. Nagdaan pa ang mga araw at buwan, Papa Dudut, nang pumunta si Tito Arman sa bahay namin. Siya ang panganay na kapatid ni nanay na nagtatrabaho sa Maynila at eto rin ay may sariling negosyo. Nakakaangat ang buhay nito kaya siya din ang tumulong sa kanyang mga kapatid na hikaho sa buhay. Pumayag ako na sumama sa kanya upang magtrabaho sa Baklaran. At kahit papaano ay gusto kong makalimot at iwan muna ang mga bangungot dito sa Bicol. Hindi man ako sigurado sa mga mangyayari pero wala naman sigurong masama kung susubukan ko
Mas lalo na ngayon na ako na lang ang siyang inaasahan ng aking ina. Naging masaya ang trabaho ko sa Baclaran, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay nalilibang ako habang nakakatulong sa aking pamilya sa Camarines Sur. May mga ilang kaibigan din akong nakilala at isa na rito si Ate Nancy. Mabait ito, Papa Dudut, na nang malaman niyang taga Bicol din ako, madali ko siyang nakapalagayan ng loob hanggang sa isang bagay ang muling nagpaalala sa akin sa isang mapait na kahapon. "Oy Jen, may gusto akong i-offer sa'yo," ang sabi niya na mukhang excited. "Ano yun ate?" Maikling tanong ko dito. Nag-aayos ako noon ng mga damit na binebenta namin sa aming pwesto sa likod ng simbahan. "Gusto mo bang kumita ng malaki?" Ang tanong nito na parang bumubulong na sa pagkakataong iyon. Naisip ko tuloy na baka kung ano na yon dahil mukhang seryosong seryoso si Ate Nancy. "Uy girl, di ba nakapagtrabaho ka na ng Saipan? Meron kasi nagre-recruit sa akin papunta ng Japan." Ang sabi niya magsama daw ako ng iba kasi kailangan doon sa Japan at marami naghihintay na trabaho sa atin doon. Ang sabi nito sa akin. Sa totoo lang, Papa Dudut, noong marinig ko ang Japan ay isa lang naman ang sumagi sa isipan ko. Si Tim. Magsisinungaling ako sa sarili ko kung sasabihin kong hindi na ako umaasa na babalikan niya ako. At kahit na hindi na pwede, ay may isang bahagi ng puso ko na nagsasabing sige pa. Kaya pa. Ninais kong malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Tim at gusto kong malaman niya na buhay pa ako at ako yung babaeng dapat na pakakasalan niya. Kung totoong naaksidente siya at nagkaroon ng amnesia ay gagawin ko ang lahat para bumalik siya. "Uy, ano na Janina? Narinig mo ba ako?" Ang tawag ni Nancy na muling gumising sa aking ulirat. "Oo, gusto ko yan. Sasama ako dyan sa Japan." Pagsang-ayon ko dito. Kahit ako, Papa Dudut, ay naguguluhan, tama ba ang ginagawa ko? Tama bang balikan ko na naman ang matagal nang tapos? Aba kung ganoon ay bukas na bukas din ay mag-aayos na tayo ng papeles para mabilis nating matapos at makasama na kaagad tayo sa first batch ng mga pupunta ng Japan. Ang sabi niya sa akin. Alam kong mali, Papa Dudut, pero ayoko mabuhay na lamang sa mga tanong kung bakit, paano at kung ano nga ba ang talagang nangyari. Sige, payag ako. Puntahan mo lang ako ulit dito sa pwesto. Hihintayin kita rito ng mga 9:00. Magpapaalam din muna ako kay Uncle. Ang sabi ko kay Auntie Nancy. O siya, sige. Alis na ako at sasabihin ko na pumayag ka na. Bukas na lang ha. Sabay alis nito at kaway sa akin. Masayahing tao si Ate Nancy at kahit kailan ay hindi mo mababatid kung malungkot ba siya o may pinagdaraanan, kaya naman saludo ako sa kanya. Halos hindi na nakadaan si Ate Nancy sa pwesto dahil sa pagiging abala niya sa mga papeles namin. Hanggang sa nakita ko itong muli na parang may mabigat na iniisip. O Ate Nancy, andito ka ngayon. Pinaalam ko naman kay Tito na may importante kang inaayos. Bakit parang malungkot ka? At ang lalim ata ng iniisip mo, ang sabi ko sa kanya. Hindi na matutuloy ang pagpunta natin sa Japan? Ang sabi nito na halos mapaiyak na. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ang gulat naman na tanong ko dito. Niloko lang ako ng agency na yon. Mabuti na lang talaga at hindi pa ganong kalaki ang nakuha niya sa akin. Pasalamat na lang talaga ako at may nakapagsabi na ilegal ang gawain ng mga tao doon. Pagkakapirahan ka lang at tatakbuhan, ang paliwanag ni ate sa akin. Hayaan mo na ate, ang mahalaga ay ganun lang ang inabot natin dahil baka kung natuloy pa yan, baka hindi lang yun ang aabuti natin. Mahinahon na pagkakasabi ko noon, Papa Dudut, kahit na iniisip ko kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit hindi namin na ituloy ang pagpunta sa Japan. Jen, pasensya ka na ha. Alam kong yung mga naipon mo ay napunta sa paglalakad natin ng mga papeles. Tapos ganito, palpak pa. Ang sabi ni Auntie Nancy sa akin. Ate, ayos lang yun. Huwag na lang nating isipin ng mahalaga, hindi tayo napahamak at may awa ang Diyos. Ang sabi ko naman dito. Ngumiti na muli si Ate Nancy at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Basta Bicolana o Ragon, ang sabi nito sa akin. Nagyakapan na lamang kami na para bang mga batang paslit na nagkaaway at muling nagkabate. Kahit ganoon ang nangyari, Papa Dudut,
Naniniwala pa rin akong sa dulo ng lahat ng ito ay magkakaroon din ng liwanag, ang daan na tatahakin ko. Muli ako nagumpisa pero bumalik na ako sa Bicol. Doon ako nagsimulang tanggapin at yakapin ang simpleng trabaho sa junk shop. Sinabi ko na lang na alam kong balang araw ang mga basurang ito ay magiging ginto din. Magandang umaga, Nay. Ang bungad ko sa aking ina na noon ay pinagtitimpla ko na ng kape. Maaga ka yata ngayon, anak ah, ang sabi ni Nanay sa akin. Opo, Nay. Ako muna ang tatao sa junk shop ngayon. Ang sabi kasi ni Mang Arnel, aalis daw po kasi sila. Ang paliwanag ko kay Nanay. Aba o siya, sige na anak at baka kailangan ka na doon. Ang sabi naman ni Nanay. Nagmano ako kay Nanay at saka umalis na rin. Sa aking paglalakad papadudot ay aking napagtanto na mas masarap pa rin talaga ang hangin sa probinsya. Sariwa at tila baga walang problema ang mga tao. Simple lamang ang pamumuhay pero hindi maipagkakailang masaya sila sa kung ano man ang meron sa buhay nila sa ngayon. Pagdating ko sa junk shop na hindi naman kalayuan sa aming bahay ay binuksan ko na ang pintuan nito. Napaaga pa pala ako noon papadudot kaya nagwalis muna ako at inayos ko ang mga nakatambak na basura. Nang bigla ko na lamang napansin ang isang envelope at may kung anong nagudyok sa akin papadudot, nabuksan yon. Hindi pera ang laman ng sobre, mga lumang litrato ng isang masayang pamilya ang aking nakita. Inalungkad ko pa ang laman ng sobre na yon at nakita ko din ang 2 birth certificate at mukhang itinatago at pinagkaingat-ingatan ng may-ari ang laman ng sobre. Ngunit sa paanong paraan napunta ito sa basurahan at naitapon ng gano'n na lamang. Huli kong pinagmasdan ang larawan. Nakita ko ang 2 batang babae sa larawan na marahil ay kaedad ko. Naghanap ako ng detalye kung saan pwede kong makuha at kung saan nakatirang may-ari ng mga yon nang sa gano'n ay maibalik ko. Sa birth certificate ay nakita ko kung saang ospital pinanganak ang 2 bata pero ang address ay malabo na halos na hindi na mabasa. Siguro iniisip ninyo papadudot kung bakit kailangan ko pang ibalik ang sobre na yon. Na wala namang laman na pera. Ako man papadudot ay hindi ko maintindihan ang aking sarili kung ano nga ba ang nasa aking loob na nagsasabing kailangan kong mahanap ang may-ari ng mga yon. Nagtungo ako sa nakalagay na ospital doon sa may birth certificate. Nagtanong ako papadudot sa may information desk ng hospital. Miss, may record ba kayo ng mga dating pinanganak dito? Ang tanong ko sa babaeng yon. Nagtinginan sila ng kanyang kasama. Meron po ma'am pero hindi po kami basta nagbibigay ng impormasyon ng walang permiso mula sa taong hinahanap ninyo. Ang sabi ng nurse na yon at hindi ko alam kung paano ko siya mapapapayag. Kapatid nila ako at ang gusto ko lamang ay magkasama-sama na kami. Pinaampun kasi ako ng mga totoo kong magulang sa tiyahin ko. Kaya ngayong matanda na ako ay nais kong malaman kung sino nga ba ang tunay kong mga magulang at kayo lamang ang makakatulong sa akin. Muling nagtinginan ng 2 nurse. Hindi ko alam kung sila ba ay naniniwala sa mga sinasabi ko o ang iniisip nila ay baliw ako. Sige po ma'am, maghintay lang po kayo dito. Titingnan ko po kung ano pong magagawa ko. Ang sabi ng nurse na kinausap ko. Napabuntong hininga na lamang ako papadudot. Mabuti na lang ang sabi ko sa aking sarili. Naghintay din ako ng ilang minuto papadudot at nalaman ko na kung saan ko matatagpuan ang may-ari ng mga yon. Sa may San Vicente, Bato, Camarines Sur, doon ako napadpad at halos malapit lang sa barangay namin. Nagtanong-tanong ako mula sa mga tao doon at doon ko na nga nakita ang isang lalaking halos kaedad ng tatay ko sa isang malaking bahay na yon. Nagwawali sa bakuran. Siguro ay caretaker nila ang matanda kaya naman nang makita ko siya ay hindi na ako nag-atubili pang magtanong. Tay, andito po ba nakatira sina Gigit at Giselle? Ang bungad ko kaagad. Sandali itong huminto sa pagwawalis at lumapit sa gate. Aba bakit? Sino ka ba iha? Ang tanong nito. Sa katunayan po niyan ay hindi ko po talaga sila kilala. Naparito po ako para ibalik ito, ang sabi ko at inabot ang sobre. Nakita ko ang galak sa mukha ng lalaking yon. Agad niya akong pinagbuksan ng gate at maraming salamat iha. Matagal ko na itong hinahanap. Marahil ay nasama sa mga naitapon ng kasama namin sa bahay ang mga dokumentong ito, ang sabi nito sa akin.
Matapos kong marinig yon ay napakunot noo ako at nagpang-abot ang aking mga kilay. Kaano-ano niyo po sila, tatang? Ang tanong ko. Sila ang aking mga anak. Nasa ibang bansa na sila sa ngayon at mga kasing edad mo na sila. Nasa 28 na ang isa kong anak na si Gigit at mga 30 naman ang anak kong si Giselle. Napakahalaga ng mga ito sa akin dahil isa itong mga alaala. Ang sabi nito sa akin. Ganun po ba, tatang? Mabuti na lang po at ako po ay nakakita niyan. Ewan ko ba at parang naramdaman ko na kailangan kong ibalik ang mga ito sa may-ari. Ang sabi ko dito na nakangiti. Iha? Pwede bang hintayin mo ako dito? Maupo ka muna at may kukunin lamang akong saglit sa taas, ha? Ang anyaya nito. Hindi naman ako nagdalawang isip na manatili muna doon, Papa Dudut, dahil mukha naman itong mabait. Sige po, tatang. Ang tugon ko. Umupo ako sa may garden set na nasa gitna ng kanilang hardin at pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Napakalaki nito at wala sa itsura ni tatang na may-ari siya ng ganitong bahay dahil napakasimple lamang nito. Maya-maya pa ay natanaw ko na siya at nang makalapit na ito ay may inabot sa akin. Kinuha ko ito at tinignan, isa yung tseke, Papa Dudut, na may halagang 50,000 pesos. Ano po ito? Ang tanong ko sa kanya. Pabuya at pagpapasalamat ko dahil pinag-ukulan mo ko ng oras ang mga dokumento ko, sabi niya sabay taas ng sobrang binalik ko. Malaking pera na yun, Papa Dudut, at pwede na akong magsimulang magnegosyo kahit maliit lamang. Pero sabi ko sa sarili ko na nais kong pagtrabahuhan ng bawat sentimo kaya tumanggi akong kunin ang tseke. At tatang, mawalang galang na po pero hindi ko po matatanggap ito. Tulong ko po ito sa inyo at bukal yun sa aking kalooban. Kahit walang kahit na anumang kapalit. Ngumiti ito. Salamat anak, napakabuti mo. Ang maikling tugon nito. Dahil ayaw mo ng pera, gusto ko sanang matulungan kita sa trabaho mo kung pinagkakaabalahan mo, iha. Ang muling sabi niya sa akin. Nagtatrabaho po ako sa junk shop. Nangongolekta po ako ng mga bote at dyaryo. Ayoko po kasing malayo ulit sa nanay ko at sa iba ko pang mga kapatid. Ako na lang po ang inaasahan nila. Hindi din po ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya eto lang po ang kaya kong gawin. Ang pagpapaliwanag ko sa kanya. Sige, iha, ganito na lamang kung gusto mo. Mula ngayon ay ikaw na ang pagbibigyan ko ng mga bote at dyaryo. Ikaw ang mangongolekta ng mga yon dito sa amin, ha? O kaya naman, dito ka na magtatrabaho sa bahay. Makakasama mo na sina Aling Kuring, ang sabi nito sa akin. Talaga po? Maraming salamat po kung ganoon, pero ayoko po sanang iwan ng nanay ko kaya mas pipiliin ko na lang po yung una ninyong sinabi na taga-kolekta ako ng mga basura, ang sabi ko sa kanya. Tumingin ito sa akin na parang namangha. Nakakabilib ka, iha. Kababae mong tao pero yan ang gusto mong trabaho, ang sabi nito sa akin at nginitian ko siya. Ang trabahong ito po kasi ay nagpapaalala sa akin ng aking yumaong ama. Pangarap po namin na magkaroon ng sariling junk shop na makakatulong din po sa ibang tao. Simple lang po pero hindi ko po matutupad yon. Ang sabi ko dito na mukhang interesado sa buhay ko. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ako, Papa Dudut. At ang pagkikita namin yon ay hindi lang pala doon nagtatapos. May mga bagay na hindi mo akalain na mangyayari pala at yun pala ang tinatawag na tadhana. Naging malapit kami ni Tatay Romel sa isa't isa, Papa Dudut. Sobrang bait nito sa akin na kapag kukunin ko na ang mga bote at dyaryo nila sa kanilang tindahan malapit sa malaking bahay nila ay inaabutan niya ako ng luto niyang sinanglay. Ito ay ginataang tilapia na may kamatis at luya. Napakasarap, Papa Dudut. Sa araw-araw na pagbalik ko doon ay mas nakilala ko ng lubusan si Tatay Romel. 60 years old na ito at isa ng byudo. Namatay ang kanyang asawa dahil sa cancer 8 taon na ang nakakalipas. 2 kanyang anak na ngayon ay may kanya-kanya ng buhay sa Amerika. Ang sabi ni Tatay Romel ay kahit gaano raw karami ang laman ng kanyang pitaka o kahit ang pera niya sa bangko, mas magiging masaya sana siya kung kasama niya ang kanyang mga anak. Salamat, Jen, at lagi kang nandito, ha? At dahil sa iyo hindi na ako masyadong nalulungkot, ang sabi niya sa akin nang minsang tawagin niya ako para mag-almusal sa kanilang hardin. Nakita ko ang halos mangiyak-ngiyak nitong mukha
Walang anuman po yun, Tay. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo kasi hindi kayo nagdalawang isip na pagbuksan ang bahay ninyo para sa akin. Ang sabi ko naman dito habang ngumunguya ng almusal naming sinangag na kanin at tortang talong. Siyempre kahit na anong oras, pwede kang pumunta rito. Kung kailan mo gusto, Jen, hihintayin kita. Ang sabi nitong muli sa akin. Sige Tay, huwag kayong mag-alala. Lagi ko naman kayong pupuntahan dito dahil ako ang inyong magandang basurera. Ang sabi ko sa kanya kasabay ng paghalakhak ko. Akala ko'y tatawa siya pero seryoso ito. Jen, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Seryosong seryoso si Tatay Romel. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Tay, ano yun? Nakakatakot naman, mukhang seryoso ata. Ang sabi ko dito. Sana huwag kang lumayo o huwag magbago ang tingin mo sa akin pagkatapos kong sabihin ito. Mangako ka muna, ang sabi ni Tatay Romel na tila baga bumata ng mga oras na yon. Blanko pa rin ako at hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Sige Tay, pangako, ang maikling tugon ko dito. Jen, alam kong imposible pero gusto kong subukan. Sa araw-araw na pagbisita mo sa akin, napuno ng galak ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang isang araw na lang ay nagising ako sa katotohanang nahulog na ang loob ko sa iyo, Jen. Mahal na kita. Ang pag-amin ni Tatay Romel sa akin. Halo-halog emosyon ang naramdaman ko at hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong isagot. Gulat na gulat ako, Papa Dudut, nang mapansin niyang hindi ako makakibo ay muli itong nagsalita. Alam ko na iba ang iniisip mo sa akin sa ngayon pero eto lang ang sasabihin ko. Mahal kita pero sana huwag kang matakot sa akin dahil mabuti ang intensyon ko sa iyo. Ipapakita kong hindi ako yung taong iniisip mo. Ang sabi nito sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, Papa Dudut. Si Tatay Romel na halos 3 dekada ang tanda sa akin ay umamin ang kanyang pagmamahal para sa isang katulad ko. Dahil na rin sa aking pagkabigla, Papa Dudut, ay tumakbo ako papalabas ng bahay niya at nagpadyak palayo sa kanya at sa mga bagay na inamin niya sa akin. Totoo ba itong nangyayari? Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko puputulin ang ugnayan naming dalawa? Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano nga ba ang tamang paraan ng paglayo sa taong kahit kailan ay hindi mo naman magugustuhan. Halos 1 linggo na rin ang nakakalipas nang hindi ako kumukuha ng mga bote at dyaryo kina Tatay Romel matapos niyang aminin sa akin ang katotohanan. Pero may kung anong bumagabag sa konsensya ko na nagsasabing kailangan ko siyang kausapin. Hindi ko sinabi kay nanay ang katotohanan at baka kasi kung ano man ang isipin nito. Kaya minabuti kong kimkimin na muna ang mga ito at saka na lang ako magsasabi sa kanya kapag okay na ang lahat. Sumakay na ako ng padyak at binagtas ang kabilang barangay para kausapin si Tatay Romel. Nang maaninag ko ang bahay nila ay nakita ko siyang naghahardin. Nang tumayo ito ay nakita niya kaagad ako na nasa gate. Janina, andiyan ka na pala. Akala ko hindi ka na babalik. Ang sabi nito sa akin na halata ang tuwa sa kanyang mga ngiti. Gusto ko po sana kayong makausap, ang sabi ko sa kanya. Pinagbuksan niya ako ng gate at saka kinuhanan ng makakain. Janina, alam kong nagulat ka sa mga nasabi ko pero sana maintindihan mo ko. Ayokong nagsisinungaling sa tunay kong damdamin para sa iyo. Ang paliwanag nito sa akin. Nakitang-kita sa mga mata niya ang sinseridad ng bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Huminga ako ng malalim. Hindi ko po kayo gustong saktan pero naiintindihan niyo po ba ang sinasabi ninyo? Mawalang galang na po pero matanda na po kayo. Malayo po ang agwat ng edad natin tapos sasabihin ninyong mamahalin ko kayo? Parang imposible naman po ata yun. Ang litanya ko dito. Walang matanda o bata pagdating sa pag-ibig, Janina. Hindi kita pinipilit na mahalin mo ko, ang akin lamang ay nais ko sanang humingi ng pabor sa iyo na buksan mo ang puso mo. Ang sagot naman nito. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero hindi ko magawang magalit sa kanya. Naisip ko nga na kung marahil ay naging kasing edad ko siya sa ngayon ay maaring pagbigyan ko ang ibinibigay niyang pag-ibig para sa akin. Pero hindi eh. Sige po, susubukan ko, ang sabi ko sa kanya. Ako man ay nagulat sa mga nasabi ko at totoo ba ito, Papa Dudut? Totoo bang pumayag ako?
Nakita ko ang masayang mukha ni Tatay Romel pagkatapos kong pumayag. Maraming salamat, Janina. Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napasaya. Pangako ko sa iyo na ipapakita ko ang maganda kong hangarin para sa iyo. Mahal kita, Janina, ang sabi nito sa akin. Hindi ko alam kung maiirita ba ako o matutuwa sa mga sinabi niya sa akin. Pero alam niyo, Papa Dudut, para akong nabunutan ng isang malaking tinik pagkatapos kong pumayag. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, Papa Dudut, ay doon ko na nga naramdaman ang mga bagay-bagay na hindi ko lubos akalaing mangyayari. At hindi ko na malaya na nag-umpisa na palang umusbong ang pagmamahal ko na para kay Romel. Tama si Romel, Papa Dudut. Wala ngang edad pagdating sa pag-ibig. Napuno ang bawat araw ng saya at doon ko nga mas nakilala ang tunay na siya. Isang mapagmahal at mabait na tao. Sa totoo lang, Papa Dudut, sa unang tingin ay aakalain mong nasa 45 o 50 ang edad ni Tatay Romel. Makikita mo sa panlabas niyang anyo ang siya ay may angking kagwapuhan at kakisigan noong kabataan niya. Matangos ang ilong, nangungusap ang mga mata, bagay na bagay sa ngiti niyang mapang-akit. Mapalinis din ito sa kanyang katawan at malinis ang mga kuko, laging mabango at sa tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko ang mukha ni Mr. Ariel Rivera. Itsura si Tatay Romel at hindi ko maipagkakailayon. Gumagawa ako ng flower vase noon nang biglang tinanong ni Nanay kung bakit daw ako masaya at maligalig na pumunta sa junk shop. Si Nanay talaga, parang hindi mo alam na may masipag kang anak, sabay tawa. Hanggang ngayon kasi, Papa Dudut, ay hindi pa rin alam ni Nanay ang nangyayari. Anak, kilala kita. Pwede mong pagtaguan ng maraming tao pero hindi ako anak. Ang sabi nito sa akin na mukhang hindi ko nga ata nakumbinse. Nay, wala po talaga, masaya lang po talaga ako. Ang sabi ko kay Nanay na noon ay huminto na sa pagtawa. Ramdam ko kasi na medyo nagiging seryoso na ang aming usapan. Anak, kwento mo na. Makikinig naman ako sa iyo eh. Ang pangungumbinse ni Nanay sa akin na ani mo ay nagsusumamo. Nay, si Tatay Romel ang maikli kong sagot sa kanya. Tatay Romel? Ano naman ang tungkol sa kanya, anak? Tanong ni Nanay na mukhang atat na malaman ang kwento ko. Nay, wag po sana kayong magagalit, ang sabi ko sa kanya. Anak, sabihin mo na. Ang pangungulit nito. Nay, nililigawan po ako ni Romel. Ang maikli kong tugon dito. Hindi may paliwanag ang mukha ni Nanay at, anak, totoo ba ang narinig ko? Si Romel na kasing edad ng tatay mo? Ang laking pagtataka ni Nanay. Opo, Nay, ang sabi ko sa kanya. Hindi ko na kasi alam, Papa Dudut, kung ano pa ang isasagot ko kay Nanay. Anak, walang masama kung magmahal ka sa kanya, pero ang iniisip ko lang, anak, ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Hindi lingid sa kaalaman nila na may kaya ang pamilya nila Romel, anak. Baka iba ang isipin nila. Ang sabi ni Nanay na halos magpang-abot ang kilay ni Nanay dahil alam ko na nag-aalala ito. Opo, Nay. Alam ko naman po yun pero Nay, kasi hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil si Nanay na mismo ang nagdugtong nito. Kasi ano? Kasi nahulog na rin ang loob mo sa kanya. Ang tanong ni Nanay sa akin. Paano kung sumagot ako ng oo, Nay? Magagalit po ba kayo? Ang sabi ko kay Nanay. Anak, hindi ka na bata at alam mo na ang ginagawa mo. Hindi ko din hawak ang puso mo kaya malaya mong magagawa ang gusto mo, anak. Ang sa akin lang ay ayoko masaktan ka. Ang pag-aalalang sabi ni Nanay sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Pangako, aalagaan ko po ang sarili ko. Ang sabi ko kay Nanay at doon na nga naging formal ang panliligaw ni Romel sa akin. Araw-araw siyang nagpupunta sa bahay para dalhan kami ng kung ano-ano na gaya ng prutas at mga niluluto niya. Maraming beses na akong nakarinig ng manggagamit daw ako pero hinayaan ko na lamang sila dahil kilala ko ang sarili ko at alam ko kung ano ang katotohanan. Hindi ako masamang tao at lalong hindi ako manggagamit. Masama bang ipakita kung ano talaga ang nilalaman ng aking damdamin. Hindi naging madali ang sitwasyon naming dalawa ni Romel. May mga pagkakataong sinasamahan niya ako sa pangangalakal at makikita mo na lamang ang mga taong pinagtitinginan kami.
kapag pinupunasan ko siya ng pawis o kahit sa simpleng holding hands lamang. Ano ba yan? Wala man lang delikadesa, kasing edad na ng tatay niya pumatol pa rin. O kaya naman baka naman mayaman kaya napilitang sumama. Ganyan papadudot ang halos mga nakakabinging tsismisan sa amin. Ang sarap nilang patulan pero si Romel ang laging pumipigil sa akin. Hayaan mo na. Kahit na anong gawin natin, hindi nila tayo matatanggap. Pag pinatulan pa natin sila, mas magkakaroon lang sila ng lakas ng loob na ulit-ulitin yon, ang laging paalala ni Romel. Pero masakit na nga sinasabi nila Naririndi na ako. Ang sagot ko naman, ay nako, kumalma ka lang. Ang mahalaga ay yung mga taong nagmamahal at tanggap tayo. Hindi naman tayo mababawasan kahit na ano pa ang sabihin nila, hindi ba? Ang sabi naman nito na nakangiti sa akin. Romel, paano mo nagagawa ang lahat ng yan? Yung iwasan yung mga taong lagi na lang tayong hinuhusgahan. Paano ka nakapagtitimpi? Ang tanong ko kay Romel. Ngumiti ito at sinabi niyang kahit na anuman ang sabihin nila ay walang makapagpapabago sa nararamdaman ko sa iyo. Sa tono ng pananalita ni Romel ay naibsan ang lahat ng pangamba ko sa buhay. Yung pakiramdam na lahat ay kaya ko na. Laking pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga mahalagang bagay na natutunan ko. Ang huwag gumanti ng masama sa iba kahit gawaan ka pa nila ng mali. Huwag kang babawi at hayaan mong karma na ang gumawa nun para sa'yo. Yan ang lagi nitong paalala sa akin. Hindi nga naglaon papadudot ay naging kami nga ni Romel at doon ako na malagi sa bahay nila at laking pasasalamat ko din dahil tinanggap ako ng kanyang mga anak at itinuring na isang pamilya. Nariyan ang lagi kong kausap na naka-video call ang kanyang mga anak na marahil ay nakapagpalagayan ko ng loob dahil sa magkaedad kaming tatlo. O Jen, hintayin mo pag-uwi namin ha, marami kaming pasalubong para sa'yo. Naku, matutuwa ka talaga. Ang sabi ni Gigit sa akin na masayang masaya. Sa katunayan yan papadudot ay ayaw ko naman ang mga ibinibigay nilang luho. Ayaw ko kasing baka isipin nila na masyado akong nagiging feeling close sa kanila. Pero sadya nga talagang mabuti silang tao. Ngumiti na lamang ako bilang tugon sa kanila. Maraming salamat Jen ha, kasi minahal mo si Papa. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan ninyo sa inyong relasyon. Alam ko din na marami ang tutol pero andyan ka pa rin at mas pinili mo pa rin si Papa. Ang sabi naman ni Giselle na halos mangiyak-ngiyak na. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo Kasi naniwala kayo sa pagmamahala namin dalawa. Pangako ko sa inyo na hindi ko siya pababayaan. Ang sabi ko naman sa mga ito. Nakita ko na sumilay ang galak sa mga mata nila. Marami kaming pangarap ni Romel at masaya naming pinag-uusapan yon tuwing bago kami matulog. Mahal, gusto ko magkaanak tayo. Ang pilyong sabi nito sa akin. Natawa ako sa kanyang minungkahe. Ikaw talaga mahal kung ano ang iniisip mo pero mahal, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ang sabi ko sa kanya. Ano yun? Ang sabi nito ng punong-puno ng pagtataka. Ano nga ba ang nakita mo sa akin? Nakangiti ako nang tanungin ko siya. Wala namang dahilan ang nagmamahal Nararamdaman na lang kaagad ng puso yun. Ang tanging sagot niya sa akin. Natameme na lamang ako dahil sa mga sinabi niya. Ni minsan sa buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pagmamahal at ayokong matapos ito dahil ang gusto ko ay ang panghabang buhay ko na itong maramdaman mula kay Romel. Humalik na siya sa noo ko, senyales na inaantok na siya. Ngumiti ako papadudot at pumikit na. Sa aking ulirat ay ang mga pangako ni Romel sa akin at ang maging masayang pagsasama ang gusto kong mapanaginipan. Akala ko'y gano'n na lamang kasi lagi ang love story namin ni Romel. Pero nagkamali ako. Sa aking pagising ay agad akong bumangon para maghain ng almusal. Nagsangag ako ng kanin na may tortang talong gaya ng unang almusal na pinagsaluhan namin. Nung unang nagkapalagayan kami ng loob. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumalik na ako sa kwarto at ginigising siya. Medyo nahuli kasi siya ng gising ngayon kung kailan dapat ay maaga kami. Romel, mahal, gumising ka na at naghihintay na sa iyo ang sinangag na kanin at tortang talong. Ang tawag ko dito pero hindi pa rin ito bumangon. Mukhang pagod na pagod ata.
Lumapit na ako sa higaan namin at umupo sa kanyang tabi at pinagbasdan ko siya habang natutulog at doon ko mas napagtanto na sobrang mahal ko siya. "Romel, mahal?" Ang sabi ko dito habang hinahaplos ang kanyang buhok na may uban. Nang hindi pa ito magising ay inuga ko na siya pero ayaw pa rin at doon na nga ako kinabahan, Papa Dudut. "Mahal? Mahal, gumising ka please," ang tawag ko sa kanya. "Aling Lydia, si Romel ayaw gumising." Ang malakas na tawag ko sa kasambahay ni Romel at lumapit ito mga kabarangay. At nang makita niya si Romel ay napahagulhol na lamang ito sa iyak. "Aling Lydia, bakit? Bakit po kayo umiiyak?" Ang tanong ko dito. "Wala na si Romel, iha." Ang maikling tugon nito na sumisinghot-singhot pa sa pagkakaiyak. "Anong ibig niyong sabihin, Aling Lydia, na wala na siya?" Ang sabi ko naman na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. "Patay na si Romel, iha." Ang sagot nito. Halos madurog ang puso ko, Papa Dudut, at hindi ko lubos akalain na hahantong kami sa ganito. Wala na si Romel. Si Romel na nagturo sa akin kung paano magmahal muli, yung pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Yung pagmamahal na higit pa sa sarili mo. At ang pagmamahal na walang pakialam sa edad at paano na ako. Ngayong wala na siya. Ang mga anak ni Romel na sina Gigit at Giselle at kala ko noong una ay magagalit sila sa akin pero lubos pa pala ang pagkapasalamat nila. Dahil kahit sa mga natitirang araw ng kanilang ama ay naroon daw ako sa kanyang tabi. Namatay si Romel dahil sa bangungot. Mahina ang puso nito kaya bumigay na kaagad siya. Mahirap noong una na tanggapin na wala na ang kaisa-isang tanging muling nagpakita na kaya ko pa rin palang magmahal muli. Maikli man ang aming naging pagsasama ni Romel pero naging masayang masaya pa rin dahil binago niya ang buhay ko. Akala ko'y doon na natatapos ang lahat ngunit isang balita ang kinagulat ko. Halos lahat ng ari-arian nito na nasa Bato, Camarines Sur ay ibinigay niya sa akin. Ang bahay din na tinutuluyan niya ay ibinigay niya. Tinanong ko kina Giselle at Gigit kung okay lang ba yun sa kanila na ipamigay ang naipundar ng kanilang ama sa isang katulad ko na hindi naman nila kaano-ano. Okay lang, Janina. Pagpapasalamat na rin namin yon dahil kahit wala kami ay ginawa mong alagaan at pasayahin si Papa. Sigurado kung magiging masaya siya kung mapupunta ang lahat ng ito sa iyo, ang sabi ni Giselle. Tama si Ate Janina. And besides, hindi lang naman ito ang meron kami eh. Nais din sana naming magbigay ng kahit papaano sa ibang tao na nakatulong sa amin, lalo na kay Papa at isa ka na roon, Jen. Ingatan mo sana ang lahat ng ito, ang sabi ni Giselle sa akin. Hanggang sa mailibing na si Romel pagkalipas ng isang linggo at lumipad na muli papunta ng Amerika ang kanyang dalawang anak. Wala na si Romel, pero ang mga alaala at lahat ng naituro niya sa akin ay mananatili sa puso ko kailanman. Totoo ngang lahat ng bagay ay mayroong rason kung bakit nangyayari. Ako man, Papa Dudut, ay ninais ko na sukuan ang hirap ng buhay. Pero naging kasangga ko si Romel at ang mga bagay na iniwan niya para sa akin. Halos 5 taon nang nakakalipas, Papa Dudut, pero andito pa rin si Romel sa puso ko at wala akong balak na kalimutan o palitan siya dahil nag-iisa lamang si Romel. Nagkaroon din ako ng sarili kong pamilya, Papa Dudut. At lagi kong kinekwento sa kanila ang pinagdaanan ko bago ko makilala si Romel. At hindi ko ikinakahiya na naging mangangalakal ako ng basura. Ginamit ko ang lahat ng ibinigay ni Romel sa akin para makapagpatayo ng sarili kong junk shop na naglalayong tumulong sa mga taong katulad ko noon. Totoo ngang mayamang nakatago sa basura. Pero higit pa sa ginto at pera ang natagpuan ko dito. Dahil ang gintong nahanap ko nang dahil sa basura ay si Romel at ang kanyang wagas at dalisay na pag-ibig para sa akin. Na hindi ko ikakahiya na nagkaroon ako ng isang katulad niya sa aking buhay. Minsan sinisisi ko ang pagtatrabaho namin sa junk shop dahil nagiging maliit ang tingin ng tao sa amin. Marahil ay dahil din dito kaya minsan ang nawasak ang aking puso. Pero magkaganon pa man, ang hindi ko nakita na sa paulit-ulit na pag-alis ko sa junk shop, doon pa rin ang aking balik. At dahil dito ay may nakalaan pala na para sa akin na mas mahalaga sa kahit na anumang yaman sa mundo. Kung pagdudugtong-dugtungin ng aking buhay, masasabi kong sa basura ko natagpuan ang sagot sa aking mga pangarap.
at sa aking katanungan na ano nga ba ang makikita mo sa mga bagay na patapon na at kung ano ang mas mahalaga kesa sa pera. Maraming salamat Papa Dudut sa pagpapaunlak ninyong basahin ang aking kwento at sana ay matuto nating pahalagahan ang mga bagay na akala natin ay wala na. At sa lahat ng pagtaas at pagdaus-us natin sa buhay, naway mas maging matibay ang paniniwala natin sa Panginoon at sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Hanggang sa muli Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Janina.